Ito. Boss Doma, pwede mo ba ulitin yung XSR 900 mo as a beginner bike based sa mga experience mo ngayon sa XSR 900? At meron pang isa, marerecommend mo ba yung XSR 900 as a beginner bike? XSR 900 na meron almost 900cc CP3 engine at 118 horsepower at 93 Newton meters of torque as your beginner bike. Okay, magandang topic yan. Yun ang pagkikwentuhan natin habang papasok tayo ng trabaho. Let's go! Nasuot na natin ulit ang ating Yamaha gloves. Oo nga pala, may tumutunog nga pala sa motor natin. Nakalimutan ko. Tinatamad talaga ako paayusin. Ang layo kasi. Tapos sila naman may kasalanan. Nakakainis. And we are back with another video for today. Pag-usapan lang natin yung dalawang nag-comment doon sa isang video natin kasi gusto ko yung topic na yun. Dati nagawa ko na to, pero ngayon kasi as a more than 1 year user ng XSR 900 Gen 2 at merong 10,000 kilometers na experience. So iba na kasi, may ganun na tayong experience dito sa bike. Tapos magko-comment ulit tayo. So yun ang pag-uusapan natin habang tayo ay bumabiyahe sa napaka-traffic ng Metro Manila. Sana di traffic dito. Ang layo ng cabin ng kotse. Yan ang nakakatakot. Bakit ka nandun, kuya? Anong ginagawa mo dyan sa gitna? Kala mo Pokemon eh, bigla-bigla na lang lumalabas eh. Anyway, bago natin talakayan yung topic na yan, gusto ko lang sabihin na kung ano man yung isasagot ko ngayon, sariling opinion ko lang to at hindi ako expert. Kasi syempre iba pa rin yung talagang marunong sa motor. At tingin ko, maraming magsasabi na huwag kang dumiretso ng 900cc kung baguhan ka pa lang. Na totoo din naman, pero kung kaya kasi ng budget mo, kaya pinag-iisipan mo tong XSR 900, pwede kang mag-go higher pagdating sa CC, sa power. So ako talaga ang sagot ko dyan, oo. Lalo na tong XSR 900. So subukan kong sabihin lahat ng tingin kong okay. Hindi tayo naglista. Lahat to ay biglaan lang. So simulan natin sa maliit na bagay. Yung height niya, abot na abot. Ang height ko ay 5'9". At flat footed natin to. Marami na rin nagtatanong sa akin kung kaya ba ito ng mga 5'5", 5'6". Tingin ko kaya. Siyempre baka hindi nyo na flat foot, pero hindi siya ganun kabigat, hindi siya ganun kataas. Tapos alam ko pwede pang babaan yung suspension nito. Kaya tingin ko talaga okay siya pang beginner bike and as first bike. Bomba. Tapos yung susunod na dahilan naman ay yung mga text o features na pinasok dito sa XSR 900. Ilang beses ko na to nasabi sa vlog, pero hindi ko alam kung anong feature pa ang hahanapin mo sa isang motor na wala dito sa XSR 900 na bago. From quick shifter at saka auto blip, meron pang cruise control at saka yung medyo nagiging standard na ng lahat ng motor ngayon, ang ABS at saka traction control. So lahat nandito na. Kung magiging choosy ka nga lang, tingin ko ang gugustuhin mo lang na nandito adaptive cruise control. Para tamad na tamad ka na, 'di ba? So yun yung mga makukuha mong features dito sa motor na to. Tapos kaya ko lang naman pinagmamalaki yung features na yun. Ako kasi ang mindset ko kapag kukuha ka ng motor, lalo na ngayong 2024, parang dapat updated ka na o medyo future proof ba na meron kang mga gantong features para hindi ka maiwan agad. Kasi kung kukuha ka ng bike na medyo toyo, medyo mapag-iiwanan ka agad kasi 2024 na. At ang sarap laruin, ilalo na yung quick shifter at saka auto blip na yan. As a beginner, naku, napakasarap laruin talaga. Sulit na sulit. So ngayon, punta naman tayo sa power. 900cc as your first bike. Hindi talaga pang beginner yon, yung ganun
kalaking makina. Tapos knowing na ang hatak nito mala MT-09, eh talagang sobra-sobra. Pero dyan napapasok yung control natin, di ba? Nasa sa atin yan kung i-access mo yung buo tsaka magpapaka sobrang kamote ka. Hindi porket meron kang 900cc na power, lahat bawat bira mo gagamitin mo, susobrahan mo na beyond your skills. Actually, hindi mo nga kailangan maging 900 to 1000cc para maging bobo na ganyan Kahit anong motor, kung nagdadrive ka nang wala sa naaayon na bilis mo, talagang mayayari ka. Pero ang kagandahan nun, kapag dumiretso ka ng ganto kataas agad na power ng motor, yung access. Ibig ko sabihin, meron kang access sa gantong kapangyarihan ba, parang ganun. So hindi ka agad mabibitin, hindi magkukulang sa iyo yung bike. As long as you ride responsibly, parang ganun, di ba? Ito pala, beginner bike niya, dami niyong tinatanong Yan ang bilhin niyo. Ayop yun si kuya. Meron din nga palang driving modes. So isa pa yon sa nagpapaganda sa motor na to. So kung beginner ka, lagay mo ng driving 4. Wala masyadong, hindi naman walang hatak, pero parang ang bait niya. So doon matutulungan kayo pagdating doon sa sobrang power na sinasabi ko. Dito na naman tayo. Di ko alam kung matutuwa akong nakakapagmotor ako. Kung malulungkot ako na kailangan ko magtrabaho sa office, hindi naman kailangan. Uy, may pumipitik Mas maganda ba parking ng mga bisikleta tsaka e-bike sa totoong motor? Yan yung sinasabi kong sana may proper spacing para hindi nagkakabanggaan. Kasi kapag wala, nakakatakot na mag-park Hindi naman sasagutin ng establishment yan kapag nagasgasan o pinagtripan ng iba. Sa mga nakapanood ng last vlog natin, pag nag-park kayo sa kotse, pwede naman, pero vehicle rate. Ngayon, hindi tayo willing magbayad ng 170. So, nandito na tayo. Trabaho muna. Ituloy natin yung kwentuhan na yan mamaya pag pauwi o siguro bukas. Ang sarap naman ng yakap ni ate. Naka XSR 900 nga tayo. Wala naman tayong kayakap. So yun nga, nagbabalik na tayo. Ituloy lang natin kung saan tayo nagtapos kahapon. So same topic, itong XSR 900 as a beginner bike. Ano ba yung mga iniisip nyo o tinatanong nyo sa sarili nyo para masabing, ito yung magiging first bike o beginner bike ko? So syempre tingin ko una dyan yung budget Kung limited ang budget, wala na tayong magagawa doon. Pero kumbaga kung afford mo na mag-go higher, parang ano pa ba yung ibang tanong? Yun yung iniisip ko kahapon Kasi for example, yung ZX4RR ng Kawasaki, kunwari type mo parehas yung forma pero doon sa specs niya, tapos afford mo parehas. So sabihin na natin wala kang problema sa budget, parang bakit ka mag-go doon sa 400cc, di ba? Parehas yun, may magandang features. Auto blip, quick shifter, yung mga binanggit ko kahapon. Tapos ang mangyayari pa niyan, kapag pinili mo yung 4RR, malilimitahan ka sa power kasi nasa 400cc ka lang. Dito, nasa 900 ka na, almost 1,000, di ba? So tingin ko parang pinakamadaling sagot lang naman dyan is budget. Ganto lang din dinaanan natin kahapon. Pero medyo maluwag ngayon I think
nag-overthink din kasi yung mga ibang bibili pa lang pagdating sa ano eh, sa laki ng makina. Tingin ko kung ako lang tatanungin, karamihan ang sasabihin yan, bakit ka didiretso ng 900, beginner ka pa lang. So tulad ng sabi ko kahapon, nasa kamay mo yan. Kahit 400cc ang bilin mo, tapos kamote ka mag-drive, lagi mong tinotodo as a beginner, kahit 400, 200cc ng motor yan, ma-aksidente ka pa rin dahil sa sarili mong kagagawan. Truck no entry. Truck. Ay nako, parang meme eh. Sakto, huli siya. Ito yung gasoline station na laging mahaba pila, or laging may pila. Ayun oh, lagi talagang ganyan yan. It's either mura o baka baka katandem sila nung mga nandito, no? Army kasi to alam ko. So baka yan yung ano nila, pag free gas sagot ng kumpanya, pwede baka yun nga yung dahilan. Kasi laging may pila eh. Phoenix, ano ba yun? Pedestrian Phoenix gasoline station, parang sakto lang, diba? Hindi naman masyado sikat. Sa mga bago dito sa channel natin, makwento ko lang sa inyo, no, kung ano yung sinabi ko halos ngayon regarding dun sa kung ito ba yung i-first bike ko, or kung tingin ko ba pang beginner bike to. Ganyan na ganyan lang din yung sagot ko dati. So medyo nakakatuwa na ganun pa rin talaga yung tingin ko sa XSR, hindi nagbabago. At wala talaga akong pagsisisi dito sa bike na to. At kung uulitin yung buhay ko, malamang ito talaga yung mapupuntahan ko rin na motor. Dahil sa looks, features and all. Kung may maiiba man, baka yung kulay lang kasi meron ng pula at saka gray ngayon. Tapos depende sa presyo ng GP version na ilalabas na to, baka yun lang naman. Pero pagdating sa kung anong motor, ito talaga ata. Hindi ko alam kung nasabi ko na to. Pasensya na kung paulit-ulit kasi 2 araw yung vlog natin eh. Pinagsasama ko lang. Huwag kayo masyado ma-intimidate or matakot pagdating dun sa yung kukuha kayo agad ng powerful na bike as your first bike. Lalo na kung ang nabili nyo meron naman driving mode. Malaking tulong yon. Kasi ganoon din yung ginawa ko nung una. Unang hawak ko nito parang nilagay sa 4 para hindi ako magulat. Nakatulong naman siya. Parang kailan lang naman natin itong pinunta ng 1 para ma-access ko na yung full potential niya. Pero kita nyo, nandun yung choice eh. Nandun yung control natin. May bumubusina sa likod eh, naka-red. Daming bumubusina sa likod, nakaka-irita oh. Pwede daw kumanan. Bahala kayo. Di naman kayo mahuhuli kapag nahuli ako. Malamang. Bigyan ko kayo ng space para kung gusto nyo, sige. Pero wag nyo ko idamay. Ayan. Kamote 1, kamote 2, kamote 3, red light kanan, pwede daw kumanan. Bahala kayo sa buhay nyo. So kung sakaling mangyari sa inyo yan, doon sa mga bagong rider o sa mga hindi nakakaalam, kung meron man, huwag kayong magpa-pressure. Sandamukal sila nagpupumilit doon na kumanan ako. Kaya nagbigay na lang tayo ng space nung bandang huli na. Pero huwag kayong susunod kasi lisensya nyo makukuha, tsaka kayo yung matotrouble kung sakaling bawal pala talaga, diba? Nagpadala lang kayo sa pressure. Hayaan nyo sila. Ay, dito na naman tayo. Kahit na tamad ako pumasok dito sa return to office namin, minsan nagpapasalamat na lang din ako na nag-adapt yung opisina namin na 3 work from home, 2 RTO. Kasi paano ko pag 5, no? Yun talaga yung medyo masaklap. Woo! Sarap! Medyo sasanay na tayo lumigo dito.
ganda talaga yun, no? Para sa akin talaga loaded na siya. So, I think dito na natin tatapusin yung video. So, overall, okay talaga kunin nyo na to kung meron kayong chance na kunin yung gantong bike. Sobrang ganda niya. Walang halong pagsisisi at pambobola. So, sa mga nanood, salamat sa inyo. Sa susunod na episode ulit. Ride safe everyone. Peace!